Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Andito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nag-aatid sa inyo ng araw-araw na kwento. Kahapon medyo late yung pag-post ko ng kwento. Sabi ko lang kung ano yung mga balita sa unang araw ng Oktubre. Ngayon, October 2nd po ngayon ng 2024. At makikita natin na talagang dumadami na mga kandidato na gustong tumakbo at magserbisyo sa taong bayan. Yun ang sinasabi nila. At alam ninyo, ang isang nakakagulat na nangyayari ngayon ay marami pong mga popular na nagtitiktok at mga vloggers na gustong tumakbo bilang senador. Akalain mo yan? Dahil lang popular lang sila sa YouTube channel, sa TikTok, at sa pagiging vlogger at gumagawa ng video content, dahil po marami silang mga followers, kung ilang billion yung followers nila, at maraming nagko-comment at nagsasang-ayon sa mga sinasabi nila, gusto na nilang tumakbo bilang senador. Alam nyo, ito nga sinasabi ko si Doc Willie Unga makikita mo maganda yung hangarin niya tumulong sa atin para maganda yung kalusugan natin. Pero despite doon sa milyon-milyon na followers niya, subscribers niya at saka followers niya, akalain mo halos 9 million, 10 million na followers niya, hindi pa siya nanalo ng senador. Paano ito mga vloggers na sinasabi na porket meron na silang 1 billion na followers, akala nila madali silang maboto bilang senador. At alam nyo, yan po ang isang laman ng balita ngayon. At nakakatuwa. Lalo ako natutuwa dahil ito mga taong ito, akala mo magaling na sila. Alam nyo, ang eleksyon dito sa Pilipinas ay madumi. Kahit maganda yung hangarin mo, kung wala kang pera at wala kang network at wala kang galamay, hindi ka mananalo dito sa Pilipinas. Tandaan nyo yan. At saka ito pa, kung kilala nyo si Diwata ito po ay si Mr. Balbuena, meron siyang pares na kainan doon sa Rojas Boulevard. Actually, hindi ko pa nga siya kilala, hindi ko pa siya nakikita, pero naging popular siya dahil maraming tumutulong sa kanya at maraming nagpapapicture sa kanya dahil sikat siya at naging viral yung kainan niya. Ngayon, tatakbo rin siya na kandidato ng party list. Naku naman, maawa naman kayo sa bansa. Huwag niyong sabihin na gusto niyong magsilbi sa bayan. Mahirap po yung ginagawa nyo. Stressful ang buhay nyo niyan. Alam niyo, ako, vlogger nga ako, pero beginner ako. 1,000 lang yung followers ko. At meron naman akong pinag-aralan, meron naman akong background sa law. Actually, second year law student ako. Pero alam ko naman yung patakaran, proseso, lahat-lahat. Pero gusto ko bang bigyan ng sarili ko ng problema? Hindi na, maraming paraan para makatulong ka sa tao. Hindi lang yung pagtatakbo mo bilang isang mayor or LGU or senador. At saka ang tataas ng goal nila, senador. Alam niyo, pag tatakbo kayo ng senador, malaki yung resources mo, at saka at least meron kang experience, meron kang pinag-aralan, at least man lang, very basic, abogado ka, alam mo yung batas. Kung wala kang kaalam-alam dyan, at mag-aaral ka lang, masasayang yung panahon mo. So, yun po ngayon ang nakakatuwa sa mga nagfa-file ng candidacy. Marami pa yung mga nagfa-file din ng candidacy noong unang panahon pa. Ilang beses na sila nag-file ng candidacy, hindi man lang sila makakuha ng kahit man lang 100,000 na votes.
Nandyan na naman sila. Ang nangyayari dito, nagkakaroon tayo ng mga nuisance candidates. Bahala na yung COMELEC para mag-screen sa kanila. At pag nagbasa kayo ng dyaryo o makinig kayo ng mga news reports sa TV, malalaman nyo kung sino itong mga paulit-ulit na nuisance candidates na gustong tumakbo bilang presidente, bilang senador, bilang congressman, pero hindi naman sila nananalo. Sayang lang yung panahon nila. Anyway, alam nyo kasi yung qualification ng kung gusto mong tumakbo bilang isang congressman o senador, simple lang. Ha? Pag congressman ka, dapat 25 years old and above ka. Congressman, ha? Pwede kung kagagraduate mo lang sa college at abogado ka or ano ang kurso na tapos mo, pwede ka nang tumakbo pagkatapos 2 years of presidency sa lugar o distrito kung saan mo gustong i-represent yung sarili mo at saka yung mga kababayan. At saka you can read and write. Yun lang. At saka Filipino citizen ka. Doon naman sa Senado, ang qualifications mo dyan is you must be a Filipino citizen, you must be 35 years old and above, you know how to read and write, at saka 3 taong kang resident dito sa Pilipinas. So, dapat dito ka nakatira. So, yun po ang mga So, parang ginagawang kalukuhan na itong eleksyon dito sa atin dahil kung sino-sino na lang ang gustong tumakbo. At alam naman natin, marami akong kilala dyan na maganda yung hangarin nila at pag nanalo naman sila, wala naman silang ginagawa. Alam nyo na kung sino mga yan. Ha? Ang galing-galing nilang mambudol ng tao, galing-galing nilang magsalita, pero pag nakaupo na sila, wala na yung plataforma nila. Dead. Kakalimutan na nila. Anong ginagawa nila sa Senado? Nagsusuklay ng bigote. Ano? Ano pa ginagawa? Hindi. Wala Yung mga iba dyan, kasali pa sa mga, sa mga pagsushooting ng movies. Nakakalungkot po. Maraming problema ng Pilipinas at pagdating ng eleksyon, yan po ang pinakamahabang piyesta. Pinakamahabang piyesta natin dito sa bansa natin, yung campaign period hanggang sa eleksyon. Madrama po, maraming mga concert dyan, maraming kampanya na nangyayari, nagdadala sila ng mga artista, para yung mga artista, yun po yung gagawin nila, mag-i-influence sa inyo, pasayaw-sayaw sa entablado, pakanta-kanta. Yun po ng ating mga kandidato ngayon. Di ba? Paulit-ulit na lang yan. Kung magaling kumanta, matutuwa ka, ay magaling kumanta, iboto natin ito. Ay magaling sumayaw, graceful siya, iboto natin ito. Uy, magaling mag-English, iboto natin. Ganun po ang ugali natin, mga butante, dito sa ating bansa. So yun lang po ang aking balita ngayon at reminder, lalong-lalo na sa mga OFW, dapat masinsin kayong magkilatis kung sino ang dapat ninyong iboto bilang isang congressman or senador. At alam nyo na, mag-research kayo para malaman ninyo kung ano yung mga past accomplishments ng mga taong ito para maganda po yung boto nyo. Whether manalo sila o hindi, at least clear po yung konsensyo na binoto nyo ang the best candidate na na-research niyo. So yun lang po ang aking balita ngayong araw nito at kwento. Magkikita na ulit tayo bukas at magandang hapon po sa inyong lahat. Bye!